Philippians chapter 3, verse 12. Ang sabi po ni Pablo, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Mahal na po kayo mo po. Maraming salamat po. Ito pong mga verses na ito, lalo na sa verse 12, si Pablo po kinikilala niya that there's still room for growth. Si Pablo po sa kanyang estado, malayo na ang kanyang narating. Malayo na yung kanyang naabot. At marami na siyang pinaglingkod sa Panginoon for so many years. And yet, ang sabi niya sa verse 12, yung unang bahagi, not as though I had already attained, either were already perfect. Sabi niya, hindi sa parang ako ay nakarating na sa dapat kong marating. Okay, hindi ko tinitignan yung aking sarili na malagong-malago na. So yun po ay honest na assessment ni Pablo sa kanyang sarili. Because kung yung ating mga sarili, isipin po natin na that we have arrived, na tayo ay malago na. There is danger in that thought sapagkat iisipin natin na hindi na natin kailangan. Mawawala na yung desire natin sa paglago. Or you will not need some room for improvement. Na wala ka nang maidadagdag. At dahil doon, magiging stagnant ka at magiging stunted ka. Ibig sabihin, hindi ka nalalago talaga pagka hindi mo kinilalang kailangan mo pang lumago. Now, itong sinasabi po ni Pablo, no, yung kanyang paglago, to be in that stature of perfection, o kaya yung paglago, paano po nangyayari yung growth? How does growth come about? According to Paul and according to the scriptures that we are going to read in this chapter. Unang-una po sa lahat, ang paglago po, to grow, ibig sabihin ay kailangan you need to take off all self-accomplishments and credentials. Kaya nga sabi niya, forgetting the things of the past. Forget the things of the past. Ginagamit natin ito, pagka minsan, mali yung paggamit natin, yung kailangan nating limutin yung nakaraan, na problema natin, nakaraan na relationship natin, sapagat magiging lang yan. Although tama po yung gamitin ang salitang ito. Pero ang tinutukoy po rito, if you follow the methods of Bible study, pagka mayroon kang nakitang word yan o kaya phrase, bumalik ka lang at malalaman mo kung ano yung tinutukoy niyang forgetting the things of the past. Ang binanggit niya po rito, pag bumalik ka sa verse 4 and 6, ang sabi niya ron, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. Kung pag-uusapan natin yung accomplishment, sabi niya, kung pag-uusapan natin yung physical aspect ng aking accomplishment, sabi niya, ako na to, ako na yung pinakabida. Pero sabi niya, describe niya sa verse 5, circumcised in the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Binanggit niya yung lahat ng kanyang accomplishments. He was a serious follower of the law. At pagkatapos siya ay bahagi ng isang grupo na mataas. They were religious leaders, the Pharisees. Yung kanyang pedigree, yung kanyang accomplishments ay nandoon, binanggit niya. Pero sabi niya, hindi ko pinagyayabang ng mga bagay. Pero kung gusto kong ipagyabang, sa aking laman ay pwede naman. Pero yung sinasabi niya rito, dapat kalimutan ko na yung mga yon. Yung mga titles ko, yung mga nagawa ko,
yung mga accomplishments ko, in order to grow inside, in order to grow in the inner man, I need to take off all self-accomplishments and credentials. Alright? Sapagkat kung lagi tayong nakatingin sa mga accomplishments natin, yung ating pong narating sa buhay, kung anong meron sa atin, this will keep you proud. Tama po ba, mga kapatid? Kung yan ang inisip natin, magiging mapagmataas tayo. At alam po natin, yung pride will hinder you from growing. Pagka ang lumaki sa iyo ay ang ulo, hindi nalalaki ang puso mo. Kaya dapat po ay limutin po natin kung ano man ang daladala natin before we got saved. We should forget all the things that we have brought to becoming a Christian. Sapagkat isang immature lamang, only childish and immature people will boast of titles and merits. Tama ba ba? Yung mga bata, tignan mo, Daddy, look at me, look at me, look at my dress. Look what I did. Bata yun eh. Nagpapasikat ang bata because he wants attention. Pero yung mature Christian, he knows better. Yung mga mature Christians, they will not even care to impress others. Wala silang panahon para i-impress ang iba. They do not please other people. They have done or they will not tell other people what they are doing or what they have done. Sa halip, they will depend on God and not depend on their efforts. They will not depend on their own efforts or accomplishments or titles to be proud of, but on the power of God in their lives. Kaya sabi niya, di ba sa verse 7, ang sabi niya, I count them but loss. Ang lahat ng bagay nito, I count them but loss. Para sa sabi, I regard them as liabilities. I will not grow if I carry these things along with me as I grow as a Christian. Yung mga titles natin, yung mga nagampanan natin, kung anong meron sa atin, mga kapatid, yan po yung mga pabigat. Mga extra pagahi lamang po yan. At hindi tayo lalago. I regard them as liabilities. Sabi niya, I count them but dung. Verse 8, ang sabi niya, dung. Ano yung dung? Pusali, o kaya marumi, dumi, o kaya manure. Sabi niya, ang lahat ng accomplishments na ito, sabi niya, binibilang ko na walang kwenta, ito'y mababa. Of course, pagka yung mga ibang mga tao, pagka may title kang doktor, may title kang ganito, may title kang PhD, ganito, lahat ng bagay na yan, at mayaman ka, at may mga kotse ka, it will make you proud. Pero sa mata ng Panginoon, walang kwenta ang lahat ng bagay na yan. Sapagkat si Pablo rito, sabi niya, ang lahat ng bagay na I count them but lost. They will not help me to grow, but instead, hold me back to grow. Kasi sabi niya, you should forget these things of the past. And hindi lamang yun. To grow, kailangan ay makita natin yung true worth of Christ. Yung talagang halaga ni Kristo. How do you assess Christ in your life? Ano bang tingin mo talaga kay Kristo? Isa lamang ba siyang accessory? O siya ay kailangan mo? Siya lamang ang kailangan mo. Many Christians today, they can live their lives counting Christ as only an accessory. Na parang pag-accessory, pwede namang wala. Di ba? Pero for us Christians, alam natin na hindi tayo pwedeng mabuhay, hindi tayo pwedeng mag-survive without Christ in our life. So kailangan makita po natin yung totoong value ni Christ. How much do you value Christ? Ibig sabihin, we need to take Christ as your highest good o yung biggest gain mo. Kung meron kang mapapanalunan, dapat si Kristo ang mapanalunan mo. Kung meron kang dapat bitawan, and then compared to Christ, dapat bitawan mo yung mga bagay matching Christ o kaya against Christ. Yung lahat ng ating accomplishments, walang kwenta yun mga kapatid. Kundi ang tunay na gain, ang tunay na success ay yung makita po natin si Kristo at ang kanyang tunay na halaga sa buhay natin. Who is Christ, by the way? Let me invite you to think for a moment. Sino ba si Kristo talaga? Silang naman yung gumawa ng langit at lupa. All things were created through Him and by Him, and without Him, nothing has been created. Yan lang naman ang ating itinataas ngayong umagang ito. Yan lang naman ang sinasamba natin at pinasasalamatan natin. Yan lang naman yung naninirahan sa atin through the Holy Spirit. He is the Creator, and without Him, nothing has been created. He created and sustains. Nung nilikha niya ang langit at lupa, hindi nagkabanggaan ang lahat ng mga planeta at ang lahat ng universe sapagkat in Him all things consist. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, He is able to create and He is able to sustain everything that He created.
Ang sabi ng Bible, in Him all things consist. Meaning, He hold things together. Siya po yung glue ng lahat ng universe. Siya po yung nagpapairal. Kaya nga mga kapatid, through physics and science and all that, yan po ay ginamit ng Panginoon pang sa ganon, mahawakan niyang lahat ng kinreate niya sa buong universe. And by the way, the Bible calls Jesus Christ, He is the firstborn of creation. Hindi ibig sabihin siyang unang nilikha. He is not a created being, but He is created, o He is a creator. Hindi siya nilikha ng Ama. Pagka sinabi mong firstborn, hindi ibig sabihin siyang unang nilikha. Ang ibig sabihin ng firstborn, ibig sabihin, He is the rightful heir of all creation. Siyang tagapagmana ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga ang tawag po sa atin ay fellow heirs with Christ or co-inheritors with Christ. Yung mamanahin ni Kristo, mapapasa atin din, mga kapatid. Sapagkat hindi niya pinagdamot ito, kundi ibinabahagi sa atin. Yun lang naman ang sinasamba natin. Siya lang naman ang sinasamba natin ngayong umaga. Siya lang naman ang nagmamayari ng lahat ng bagay. At yung pribilehiyong maging bahagi ka, kumbaga sa titulo, kasama ka sa titulo na pamanahin ni Kristo. Siya lang naman yung only begotten Son of God. Sa sinapupunan ng Ama, nandun si Kristo. And then He's the bread of life. Ang sabi ng Bible, kung sino man ang kakain ay hindi na magugutom. He is only the living water. Kung sino man ang iinom sa Kanya ay hindi na mauuhaw. And then He is the Lord of all. He will reign forever. His kingdom is eternal. At hindi niya i-vacate yun hanggang sa eternity, nandun siya nakaluklok and He controls everything. In other words, He is really the only person who can satisfy you. All you need is Christ. Amen? All we need is Christ. Kaya nga, may binanggit yan, sabi niya, excellency of the knowledge of Christ. Ibig sabihin, His far greater value of knowing Christ. Yung makilala mo si Kristo, yun ang pinakamataas na value sa buong daigdig na ito. Sapagkat lahat ng knowledge na nakuha natin sa school, lahat ng data na makukuha po natin sa computer, ang lahat ng yan, mapapawi ang lahat ng yan. And by the way, bago pa nalaman ng computer, bago pa nalaman ng science, na-discover ng lahat ng branches of science, alam na ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yan because He is the wisdom of God. All knowledge stays with Him and it will remain in Him. Kaya nga yung excellency, ibig sabihin yung far greater value, yung pinakamataas na makilala mo yung persona ni Kristo, ito yung pinaka-gain sa buhay ng tao at wala ng iba. Sabi niya sa verse 8, sabi niya, that I may win Christ. Ang lahat ng bagay nito, sabi niya, itinatabi ko na, that I may win Christ. You see, how much He is willing to lose everything just to gain Christ? Are you willing to lose everything in your life just to win Christ? Are you willing to sacrifice everything for Christ? Si Pablo, ganun siya. In order to grow in his relationship with Christ, he was willing to release or relinquish everything in his hand just to win Christ. Kaya sabi niya, to attain His righteousness. Sapagkat kung wala tayong katuwiran, hindi tayo makakatayo sa harapan ng isang maluwalhating Diyos. We can stand in front of the Lord because the righteousness of Christ stays in us. Pagka tumayo ka sa harapan ng Diyos, ang nakikita niya ngayon ay si Kristo at hindi ikaw. Sapagkat kung makikita ng Diyos, yung sarili mo, mapapahamak ka. Sapagkat ang lahat na makikita sa iyo ay kasalanan mo, at ang kapintasan mo, at ang kakulangan mo. But we have received Christ and Christ is our Savior. So that the Father, when He looks at us, He sees His only begotten Son who is righteous of all, at hindi ka mapapahamak dahil sa righteousness ni Kristo. Kaya we have the righteousness because of Christ's faithfulness. Naging tapat si Jesus to sa cross. Hindi siya bumitaw. And then, siya po ay talagang sinurvive niya yung cross. And its righteousness belongs to us now. That's why we are counted righteous in front of a Holy Father. So Paul realized, nakilala niya yung kanyang accomplishments were nothing compared to Christ. Tingnan nyo, lahat ng ating pong nakamtan, lahat ng ating tinanggap, baliwala yan kung ikukumpara kay Kristo. Kaya kung ikukumpara mo yung sarili mo, huwag sa iba. Kasi makakalamang ka at makakalamang ka. O kaya makakalamang sila. Pero pagka si Kristo,
Siya po ang ikinumpir mong kanyang sarili. Si Kristo talaga ang pinakamatas at walang ng iba. Kaya kinakanta natin yung walang katulad. Amen? Sapagkat siya ang talagang kailangan natin. Kung halimbawa susukatin natin ang ating pagkatao, si Kristo ang pamantayan mo at hindi yung ibang tao. Kasi pagka ibang tao, kuminsan makakahigit ka at sasabihin mong magiging proud ka. But when you compare yourself to Christ, you will see how low you are and how valuable is Christ in your life. And hindi lamang yun. To grow is to know the power of His resurrection. Nakasunod yan. To know the power of His resurrection. Kung ang kanyang kamatayan doon sa krus, yan po yung nakabili ng ating salvation. Yung power of His resurrection guarantees our salvation. Ulitin ko, if His death on the cross purchased our salvation, the power of His resurrection guarantees our salvation. Alright? Kaya, these two things, yung death and resurrection, they cannot stand on their own. Kailangan sila isabay. Yung death, yan ang bumili ng ating kaligtasan. Yung resurrection naman ng ating Panginoon, yun ang garantiya. Yun ang katiyakan natin na tayo ay niligtas ng ating Panginoon. And then listen to this. Yung power of His resurrection, yun ang nag-e-energize sa atin to worship and serve Him. Ulitin ko, yung power of His resurrection, without the power of His resurrection, wala tayong energy, wala tayong strength to worship and serve Him. Kasi ganito yan. Yung resurrection, yung power niya, is the same power that lives in us. Yun po yung power na nasa iyo. Yung power to raise His only begotten Son on the third day is the same power that dwells in us. So kung nananatili yung the same power, may mahirap ba para sa atin? Isipin mong mabuti. All things are possible without power. Because the same power is in every believer. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon at alam mong ikaw ay ligtas, yung power na magbangon si Kristo sa mga patay, that is the same power that is in you already. Kaya nga mga kapatid, because of that power, we can be raised from our inactive life in Christ. Halimbawa, inactive ka. Yung buhay mo kay Kristo hindi nakikita. Kasi hindi mo ginagamit yung available power ng resurrection. But if you avail of the power of the resurrection, magiging active ka kay Kristo eh. Maglilingkod ka sa Kanya. Tama? And then, we can be raised from the ashes of our dark past. Kung nabuhay si Kristo sa mga patay, yung power na yon is the same power that is in us na pwede tayong bumangon sa ating madilim na lumipas, sa abo ng ating nakaraan, sa dumi ng ating nakaraan. Pwede nating hugutin yung mga sarili natin sa mga sapas natin because of the power that is in you. And then we can overcome sin that hinders us to live the new life in Christ. May nagsabi sa akin, Pastor, bakit hindi ako kayang magbago? Bakit hindi ko kayang i-overcome itong biso kong ito? Do you know why? Kristiyano ka ba? Yes. Bakit hindi ka pwedeng magbago? Pwede ka magbago. Alam mo kung anong problema? Sapagkat hindi mo ginagamit yung power na ibinigay sa'yo. That the same power, we can overcome sin that hinders us to live the new life in Christ. And then sinabi pa riyan, to grow is to share in His suffering. Sinabi mo yan? Sabi niya, to grow is to share in His suffering. Alam mo, yung suffering, bilang mga tao, natural sa atin na i-avoid natin yung mga struggles and challenges that may inflict pain. Walang may gustong sufferings. Alright? Walang gusto may mga problema. Sabi, masakit yan. Pagka nagka-problema tayo, nagkaroon tayo ng mga pagsubok, karamdaman, at ang lahat ng bagay. However, God allows us to share in some kind of suffering. Hinahayaan ng ating Panginoon na makatikim tayo ng suffering na yan. Bakit? Upang ma-appreciate natin kung anong dinaanan ni Kristo nung nandito sa lupa, especially when He was dying on the cross. Para kahit isang katiting may idea tayo kung anong ibig sabihin ng suffering. Para ma-appreciate natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Para ma-appreciate natin yung pinagdaanan niya, kung proseso ng salvation natin, kung ano yung dinaanan niya, at kung ano yung nawala sa Diyos, at kung ano yung hapdi at kirot ng makita niyang kasalanan ng sanglibutan. That's why yung suffering pinagdadaan natin. And not to take lightly the price of our salvation. Tingnan mo yung Philippians chapter 1 verse 9, the same book. Ano sabi niyan? Para hindi natin i-take for granted yung salvation natin. Kasi kung minsan, parang 5-5 na lang ang pagkakaligtas natin. Hindi po, dapat
itaas yung tingin ng pagkakaligtas natin. Ang sabi sa 129, "For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Nakita niyan? Hindi lang tayo dapat maging manampalataya, kundi tayo ay mayroong pasakit na dadaanan. Halimbawa, pasakit ng paglilingkod, pasakit ng mga trials, pasakit ng persecution, pasakit ng mga pagsubok. Dinadaanan natin ito sapagkat itong pagkakatawag sa atin. Tinawag tayo hindi lamang manampalataya at maghari kasama niya. Hindi lang tayo niligtas para sa ganay, dire-diretso tayo sa langit. Habang nandito tayo, pinahihintulutan ng Diyos yung mga problema, yung mga bigat at pasakit ng buhay. Upang sa ganon, magkaroon tayo ng sharing, magkaroon tayo ng idea kung anong dinaanan ni Kristo nang siya'y nabubuhay dito. Kaya huwag tayong matakot sa mga sufferings. Maiiwasan natin. Pero pagka dumating yan, i-welcome natin sapagkat dinadala lang tayo ng Panginoon of the thought of God's suffering, or Son of God's suffering when He was here. And then sabi niya, to be like Him in His death. Alright? To die to self and live for others. Yun pala yun. Para tayo lumago sa pananampalataya, ibilang natin yung ating mga sarili, katulad ng kasama ng pagkamatay ni Kristo. To die to self and live for others. Si Kristo namatay siya, and then He lived. Tama? Tayo naman, kailangan mamatay tayo sa ating old self. At mabuhay tayo to a new life in Christ. At gamitin natin ang buhay natin, hindi lamang para sa Diyos, kundi para sa iba. Walang nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Tama, mga kapatid? Di ba yung awit na yon? Walang sino mang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Buti pa sila, alam nila yon. Tayo nabubuhay tayo, hindi lamang sa sarili natin, kundi mabubuhay tayong para sa Diyos at para sa iba. Hindi lang para sa ating sarili. Alright? So growing in the inner man, yan lamang ang tanging paraan para tayo makapagpatuloy. Para sa ganon, dun sa mga susunod na mga verses na sinabi niya, forgetting the things that are behind and reaching forth to those things that are before. Paano tayo magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Paano tayo magpapatuloy bilang Kristiyano? Kundi tayo lalago muna sa ating inner man. Parang ganito yan. Kailangan mong magkaroon ng overhauling, di ba? Of an old engine so it can go forward more efficiently. Halimbawa, meron kang sasakyan, lumang-luma na yan. Meron siyang diferensya sa pagtakbo. Anong gagawin mo, mekaniko? I-overhauling mo tayo. Overhauling means ano? Nakatanggalin mo yan, di ba? Magpapalit ka ng mga pyesa, tapos yung langis niya, lahat, i-check mo. Para tumakbo yan, muli, although luma yung katawan, pero yung engine niya ay parang bago upang sa ganay tumakbo ng more efficiently. The Christian life is like that. We get old in our physical aspect. Yung katawan natin, tumatanda yan. Pero yung inner man natin, dapat nare-renew yan every day of our life. From glory to glory. Sabi nga ni Pablo. Tama? Yung mga katawan natin, nagkakasakit yan, tumatanda yan, di ba? Minsan, yung kaya nating gawin noon ay hindi natin kaya. Pero hindi dahil para tumigil tayo sapagkat araw-araw dapat nababago tayo sa harapan ng Panginoon. It's an overhauling. Namamatay yung old self natin, pero nare-renew tayo into a new creature, into a new man, para sa ganay makapaglingkod tayo at maging active tayo sa harapan ng Panginoon. Alright? Parang ganito yan. Nakakita na kayo ng butterfly. Paano ba nagiging butterfly? Ang butterfly ay nagsimula bilang uod. Tama? Pagkatapos may prosesong magkukulong siya sa kanyang, ang tawag doon, yung magiging pupa. Pagkatapos ay yung kanyang bahay ay cocoon, tama? O sa loob nun, may nangyayari na hindi nakikita. May pagbabago nakikita ron. At pagka oras na lumabas yung butterfly, pagkatapos ay lumabas, napakagandang butterfly. I'm a butterfly and fly and fly and fly and fly. I'm a butterfly. Saan nanggaling yun? Sa loob. And when lumabas na siya dun sa kanyang cocoon, dadalhin pa niya yung cocoon? Hindi. Iiwanan niya yung cocoon. Ganon ang Christian. Dapat po yung ating pong ulumang pagkatao ay hinuhubad natin upang sa ganon maganda yung ating paglipat alang-alang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya ito siya sabi niya, forgetting the things that are behind and looking forward to those things that are before. Alright? Ngayon, ano sinabi niyan?
Forward to where? Reaching forward to those things. Ano yung sinasabi niya? Aabutin natin yung mga bagay na ito. Forgetting the things that are behind and then reaching forward to those things that are before. Sinabi niya, for the price of the high calling. Ano yung inaabot natin? The price of His high calling. Of course, ginagamit natin ito para sagutin natin yung calling ng Panginoon sa atin. Madalas nating marinig ito sa camp, marinig natin sa missions conference. Pero ang sinasabi nito mga kapatid, yung upward calling natin. Saan ba tayo tinawag? Bakit tayo niligtas? Yung talagang ibig sabihin nito, tinawag tayo dun sa langit, papunta tayo sa langit. Amen? Yun ang high calling natin sa langit. Doon tayo tinawag. And I hope, mga kapatid, na papunta kayo sa langit. Kung hindi kayo papunta sa langit, wala kayong pagkakatawag, wala kayong bahagi sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, hindi dahil naglilingkod siya para makakarating sa langit. Naglilingkod siya sapagkat ang dahilan, yun ang biyahe niya. Ito ang talagang biyaheng langit. Yung bang habang nagbabiyahe ka sa buhay na ito, one day at a time, serving God, praising God, thanking God, okay, worshiping God. Pero ang dulo nun, yung langit ang pinupuntahan natin. Ibig sabihin, hindi tayo dumadaan sa mga hindi papunta sa langit. Hindi tayo dumadaan sa buhay, yung lifestyle na hindi papuntang langit. Ang lifestyle natin dapat papuntang langit. Dapat ang tinatahak nating buhay ay yung talagang dire-diretso sa langit. Hindi tayo naglilingkod para magpunta tayo dahil yung ating papuntang langit ay yung lifestyle na tinahak o i-design ng Panginoon sa mga buhay natin. To the price of His high calling. Yung calling, mga kapatid, it is to perfection or maturity. Nakita niyo yun? Yung perfection, yung maturity. Papunta ka ng langit, pero habang tayo naglalakbay dito, dapat lumalago ka sa pananampalataya. Nagdadagdag ka ng appetite mo for spiritual things. Nagdadagdag ka sa sarili mo na kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Kasi papunta ka na ng langit eh. Tama ba kapatid? So yung papunta ng langit, iba yung lifestyle ng papunta sa langit dun sa papuntang impyerno. Yung papuntang impyerno, yung kalsadang yun, maluwag at marami ang tumatahak doon. At mabuti na lang, narinig natin yung gospel at hinugot tayo ng Diyos sa lifestyle na yun at inilipat tayo sa kalsadang papuntang langit. Pero yung papuntang langit, mga kapatid, hindi yung papuntang langit na papetik-petik ka lang. Papunta ka ng langit at susunod ka sa lifestyle ng papuntang langit. Ano yung lifestyle ng papuntang langit? Naglilingkod ka sa Panginoon. Nagbago kang buhay. Meron kang desire para sa mga spiritual na mga bagay. Naintindihan niyo po mga kapatid? Sana po naintindihan niya. Nabigyan ko kayo ng dahilan ng iba. Bakit kailangan pagkatapos nating maligtas, limutin natin ang nakaraan at ituon natin yung paningin natin dun sa ating pupuntan? Bakit? Gamitin ko yung illustration ng Israel. Alam natin ang kwento ng Israel. For 400 years, they were in Egypt. Mga slaves sila. Pero nahabag ang Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang mga higbi. At tumating ang Panginoon sa katauhan ni Moses. Moses liberated Israel out of Egypt. Nung umalis sila roon, hindi ba't hinahabol sila? Nung umalis sila roon, parang nanghihinayang yung si Pharaoh, bakit pumayag siya? Pero ang dahilan mga kapatid, kung bakit kailangan silang mag-forward, nung sinabi ng Panginoon doon sa Exodus chapter 14 verse 15. Exodus chapter 14 verse 15. This is to illustrate our Christian life. Anong sabi niyan? Ang sabi niyan, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Sabi niya, speak unto the children of Israel that they go forward. Okay. Nakalabas na sila dito. Nasa wilderness sila. Pero nagko-complain itong mga Israelites. Parang namimiss nila yung lahat ng yung pipino, yung onions, yung leeks, tama? Parang namimiss nila yung salad doon. Ay, balik mo na lang kami doon. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, and the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Bakit ka umiyak sa akin, Moses? Sabihin mo sa anak ni Israel, sa mga anak ni Israel, that they go forward. Now, I'm telling you this, ang ating pong direction, mga kapatid, pagkatapos ng maligtas, is to go forward. There is no other direction. Hindi mo na kailangan balikan yung dating buhay mo. Sapagkat wala ka nang babalikan sa sanglibutan ng ito. The reason why the Lord told the children of Israel, go forward, sapagkat ang unang dahilan, mga kapatid, because they have nothing to go back to. Wala na silang babalikan doon. At kung nagpupumilit silang bumalik doon, hindi na nila kasama ang Diyos doon.
While they were there, the Lord was with them. But when they went out of Egypt, the Lord was with them. So kung babalik ka ron, ang Diyos forward na, pero ikaw bumalik ka pa, wala nang, hindi ka sasamahan ng Diyos pagka bumalik ka. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi na kailangan tayo bumalik sa sanglibutan sapagkat wala ka nang babalikan doon sa sanglibutan. Ang sanglibutan ay hindi na para sa'yo. Maliwanag ko mga kapatid, itong mga batang ito, tinanong ko kanina, tinanggap na raw nila ang Panginoon. And they know kung saan sila pupunta pagka namatay sila. Mga anak, wag na kayong bumalik doon sa dating buhay nyo. Wala nang babalikan doon sa dating buhay nyo. That old life of yours has nothing for you. Katulad ng mga Egyptians, o mga Israelites, yung mga Egyptians yung nandun, pero ang Diyos wala doon. Kaya, listen to me, Christian, kung hinang ka na ng Diyos sa sanglibutan, huwag ka nang bumalik doon. Sapagkat, wala ka nang babalikan doon. Amen? Kung minsan pinipilit pa natin, namimiss natin yung makasanglibot ng buhay natin noon. Minsan gusto natin subukan pa, ulit-ulit, no? Uulitin natin. Kaya nga kung minsan ay na-attract pa tayo. Pero wala na tayong babalikan. Hindi na yung buhay na. Ang mundo natin ay naging bago na. At ang mundo natin ay kay Kristo. Amen? Ang paglingkuran si Kristo. Ang sambahin si Kristo. Another reason kung bakit kailangan tayong just to go forward is because, katulad ng Israel, they could not stay where they were. Tingnan mo, nung nandun sila, humahabol si Pharaoh, tapos, magkabila ay bundok, at sa harapan nila yung pulang dagat. Narito, dumarating si Pharaoh, napapatayin sila. Pero sabi ng Panginoon, go forward. How can they go forward? Merong pulang dagat. Pero despite that, ang sabi ng Diyos, go forward! Kaya, nung sila nagtiwala, okay, they could not stay there sapagkat parating na itong si Pharaoh. At pagkatapos, hinati ng Panginoon yung pulang dagat. Ang sabi ng Bible, they walk on dry ground. Listen to me, Christian. Alam ninyo, if God is pursuing you, Satan is also pursuing you. Kaya hindi ka dapat manatili sa kinalalagyan mo. Yung tumanggap ka lang sa Panginoon, naghihintay ka, nakunin ka ng rapture, o kaya kunin ka ng Panginoon. Hindi. Dapat you keep on moving. You keep on moving. Tama mga kapatid? Kaya pagka naligtas ka, the next step is baptism. You need to be baptized. Tanungin ko yung mga batang ito, tumanggap na kayo sa Panginoon? Okay, what is the next step? Is for you to be? Parang hirap ng tanong. Ang sabi ng Bible, kailangan mong sumunod sa tubig ng bautismo. That is the next step. You don't need to stay where you are. Sapagkat kung mananatili kang nandiyan at hindi ka kikilos, Satan will only pursue you. At ayaw mo yun. Pharaoh is coming with his armies. Satan, the devil, is after you with his demons. Kaya dapat yung Kristiyano, pagkaligtas niya, ang next step is to be baptized. And pagka nabaptize ka, you go through a discipleship program. At pagkatapos discipleship program, maglingkod ka na ngayon. Ang Kristiyanong hindi naglilingkod, nandun pa rin siya. Stagnant siya. Stunted siya. Hindi siya lumalago. Kaya marami sa atin dito, pasimba-simba lang kayo. Hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. You're staying where you should not supposed to stay. Kailangan umalis ka doon sapagat Satan is coming. He is after you. Kailangan you keep on moving. And then another thing, kung bakit kailangan kang lumago to go forward, sapagkat kailangan mong ipamuhay yung layunin ng Panginoon. Ano bang layunin ng Panginoon sa Israel? Ang sabi niya, take my people, sabi niya, out of Egypt and take them to that mountain to serve me. That mountain, ano yung mountain? Doon sa Jerusalem yun eh. Mount Zion. Pero nandun sila sa wilderness. 11 days lang dapat sila, makarating sila doon sa promised land. Pero dahil sa kanilang disobedience, yung faithlessness, nagpaikot-ikot sila ng 40 years doon sa wilderness. Mga kapatid, ang reason kung bakit hinugot tayo ng Panginoon Diyos, nilabas tayo ng Panginoon Diyos sa sanglibutan, meron siyang layunin sa atin. At ang layunin niya ay maglingkod tayo sa Kanya, mga kapatid. Sabi niya, that they may serve me in that mountain. That they may worship me in that mountain. Anong pagkakaiba ng pagkakaligtas natin sa mga hindi taong ligtas kung hindi tayo naglilingkod sa mga? Tell me, anong pagkakaiba mo sa mga taong hindi pa ligtas? Kasi nagsisimba lang sila eh. Meron din silang simbahang pinupuntan pagka Sunday eh. Anong pagkakaiba mo sa kanila? Kaya nga ligtas tayo upang
maglingkod tayo sa Panginoon upang isulong natin yung kanyang kaharian. Thank you for being here. But I'd like to encourage everyone that that is not only the purpose of God for you. The purpose of God is not to stay where you are. You need to keep moving. And one way to keep on moving is to know Him better and then serve Him and then engage yourself to promote the kingdom of God. Maliwanag po mga kapatid? That's why what you are doing, hindi kayo kontento na nag-stay lamang kayo, hindi ka gamit-gamit sa Panginoon. You have decided to be instrumentalized by God. At yan ay isang paraan para to keep on moving, to grow in your Christian life. Bakit kailangan nilang to keep on going? To prove a faithful God. In going forward, they have proven the faithfulness of God. Tingnan mo, 40 years silang hindi nagpalit ng damit, hindi nagpalit ng sandalyas. 40 years, pinakain sila ng Panginoon. 40 years, pinagtanggol sila ng Panginoon. They need to go forward in order to prove the faithfulness of God. We need to keep moving on. We need to keep forward para mapatunayan natin meron tayong tapat na Diyos. Kasi sa paglalakbay natin, paano mo mapapatunayan ng Diyos ay faithful? Kung nakastay ka lamang sa isang lugar, hindi mo mapapatunayan yun. Kaya nga, ang Israelites, dapat sila ay to keep on going forward to prove that they have a faithful God. And then to show a powerful God. Hindi ba lahat ng miracles doon sa wilderness, nakita nila? If they only stayed in one area, okay, one part, nandun, dito lang kami, hindi nila makikita yung victories nila sa kanilang mga kaaway. Hindi nila makikita yung mana, yung kumain sila ng pugo. That in the morning, nandoon yung mga pugo, nandoon yung mana na kinain nila for 40 years. Hindi nila makakatikim na yung tubig na nanggaling sa bato, nung hinampas ni Moses yung bato. Hindi nila mararanasan yung power of God if they have stayed in one place only. And then, yung glory ng Panginoon hindi nila makikita. And then, kailangan silang mag-forward, to go forward, to grow, to serve and worship a holy Lord, and to know the Lord deeply. Alright. Ngayon, para sa ganun matapos po itong ating pong pinag-usapan ito, we should desire growth in our Christian life. Tanungin mo sarili mo, gusto mo bang lumago? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang lumago? Ha? Lahat tayo gusto mong lumago, tama? Kung gusto mong lumago, keep on moving. You need to move. You need to give forward. Amen? We should not be content of what we have already accomplished. Meron ako narinig, noon kasi kumakanta na ako sa choir. Ngayon, sila naman. Noon, naglilingkod ako, nagtuturo ko sa mga bata. Ngayon, sila naman. No. Dapat po hindi tayo tumitigil sa ating ginagawa noon at hanggang yun. Dapat ginagawa po natin yung mga bagay na yun. And we should not be content of what we have already accomplished. We should attend church more. We should pray more. We should read God's Word more. We should know more of God. We should love more. We should serve more. We should give more. We should win more souls. We should never stop of going forward and doing more for God. That's a way to grow. Kasi pagka tumigil ka, wala nang growth ang mangyayari sa iyo. Kaya nga ngayong umagang ito, mga kapatid, sana ang bawat isa sa atin will never think of going back. Niligtas ka na ng Panginoon eh. Huwag ka nang babalik sa sanglibutan. Huwag mo nang pilitin. Hindi na para sa iyo yun. Para sa iyo ang bagong buhay kay Kristo. At yan ay magagampanan mo sa pamagitan ng church na ibinigay sa iyo. The only direction you must take is forward. You have nothing to go back to in your past. Past is past. At leave it in the past. Kaya nga past eh. Hindi mo na kailangan balikan. And the only way to fulfill your purpose is to go forward. Kaya huwag tayong tumigil na lumago and take one step at a time. Kung tumigil kang lumago, move your heart and mind again and go forward. If you have gone back, turn around right now and forward you must go. Kung di ba, bumalik ka. Di ba, may mga nag-backslide sa atin eh. Okay? Kung nag-backslide ka, turn around and then come back. Grow in the inner man and go forward. Nung ako po ay batang mananampalataya pa lamang,
Di ba na ikwento ko na sa iyo na pito kami. Pito kaming sabay-sabay na tumanggap sa Panginoon. And then pito rin kaming nabaptize. For a while, nagpatuloy yung aming mga pero one by one, nalaglag. Nakita namin yung mga nalaglag, bumalik na sa mundo. At dahil bumalik sila sa mundo, they have chosen their path. And lo and behold, yung buhay nila nasira. And after a while, may nalaglag na naman. Ako lang pong natira because I had chosen or I chose to move on. Ang sabi ko sa sarili ko, I cannot go back to my past. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito and I need to go forward. And because of that, nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. At hanggang ngayon, dahil nagpapatuloy kami, nakita ko po ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamilya po namin. And for 25 years, can you imagine, mga kapatid, 25 years na pala kami dito, mga kapatid. Nakita ko kung paano gumawa ang Diyos. Kung hindi kami nagpatuloy dito, hindi namin nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa lugar nito. Merong time na pinili kong magnegosyo. I was so discouraged. Sabi ko, nagdinegosyo na lang ako. Alam mo bang, there was one time na pinamigay kong lahat ng mga books ko. Ang dami kong mga books, pinamigay ko na lang yan. Pinamigay ko na lang yung mga materyales para magpatuloy ako. Pero ang Diyos, pagka nilagay ka sa isang calling, hindi ka bibitawan ng Diyos. Ibabalik at ibabalik ka ng Diyos sa calling mo. There was one time na nagpunta ako doon sa Taal Lake, tinignan ko yung Taal Lake. At nakita ko yung mga fish pond doon. Di ba? May mga fish pond doon. At may kinausap ako, sabi ko, magnegosyo na lang tayo. Wala na sa inyo ang ministry. Pero pagka tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakaiwas sa ministry. Hindi mo nagpunta kami rito, sabi ko, tutulong lang ako ng 1 year. Yung 1 year naging 2 years, 3 years. And then, naging malinaw sa amin na talagang dito tayo, mananatili tayo rito. Kung hindi kami nag-decide na manatili, mga kapatid, hindi namin makikita yung mga buhay ninyong binago ng Panginoon. Hindi namin makikita yung malilit na mga bata na naglilingkod sa Panginoon ngayon. Hindi namin makikita yung pagyabong ng gawain na makikita namin yung mga men na ito na isa-isa lang naglilingkod sa Panginoon. You see, you need to go forward because there's a lot in store for you. That's why you need to go forward. Hindi mo pa nakikita ngayon. Ba't kailangan ko maglingkod? Ba't kailangan ko sumali dyan? Ba't kailangan ko mag-attend dyan? Hindi mo pa nakikita yan. Pero yan para mga blocks na isa-isa na ibinabangon ka. God is building something in your life. Kaya yung pag-attend mo ng prayer meeting, yung bang pagbibigay mo ng tithes mo, mga blocky-blocky yan. Until one day makikita mo yung purpose kung bakit kailangan mong gawin yan. Yung mga paglilingkod nyo na, yung pagiging faithful sa choir ninyo, kung bakit kailangan, hindi ba nakakasawa? Kung tutusin, sa humanly speaking, nakakasawa. It's just a routine, tama? Sunday after Sunday, darating ka, disciple si Bar, at pagkatapos sasamba ka, at pagkatapos babalik ka pa doon sa house church mo. Parang paulit-ulit. Nakakasawa. Humanly speaking, nakakasawa talaga. Pero mga kapatid, there is that power in you. The power of His resurrection is in you. Kaya yung routine na ginagawa mo, if you just stay faithful, parang mga bloke yan. Na one day makikita mo na lang na meron palang itinayo ang Diyos sa iyo. Maring yan ay tinatayo mo, parang yan ay bakod para for defense. Maring makapal na bakod para hindi ka ma-atake ng diablo. O kaya you're building something that one day gagamitin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Itinayo ng Diyos sa iyo. Kaya keep on building that block. Placing one block on top of the other. Because someday, God will show you the very purpose why He has saved you. May dahilan ang Diyos bakit niligtas ka. Itong malilit na mga batang ito na sumasama sa inyo, sa mga teachers ninyo, keep on coming. Mga anak, do not just come just because your teacher requires you to come. Hindi dahil si Sir Mark o kaya si Sir Joban o Pastor Joban. Dahil invite kayo kasi gusto niyong pumasa. Tama? Pero sana ay bumalik kayo, mag-attend kayo lagi sapagkat gusto mong i-build yung buhay mo. One block on top of the other. And someday, you will understand why you need to continue coming to church. Why you need to pray every day. Why you need to read the Bible. Ngayon, hindi pa malinaw sa'yo because you are a young Christian. Pero kung magpapatuloy ang mga batang ito,
gagamitin kayo ng Panginoon. And then when you look back, kaya pala binigay yung Graceway Bible Baptist Church sa akin. Tayo namang nandito na, ituloy nyo lang yung ginagawa ninyo mga kapatid. Just keep on coming, amen? Don't miss a Sunday. Pagka Sunday, mga kapatid, kailangan nandito kayo. Sapagkat hindi nyo alam, baka yung Sunday na yon, doon kayo dapat kilusin ng Panginoon. Doon nyo narinig dapat ang magbabago ng buhay nyo, pero nag-absent kayo. Kaya keep on coming. Keep on giving. Keep on serving God. Sapagkat yung plano ng Panginoon sa grow inside and then go forward. Amen? Tumayo tayo lahat. Mananalangin tayo. At sana po ay na-encourage po kayo sa ating mensahe ngayon. Let us pray.